Paano mo tinatanggap ang salita ng Panginoon sa buhay mo? Pasok dito sa ating mga puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbabago sa buong buhay natin. Pag-ibig, ang panampalataya, at ang halimbawa. Yan ang ating maibibigay, maiiwan natin sa ating mga anak. Mapapasa natin ang legasiya sa ating mga anak sapagkat ito ay layunin ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid kung paano tayo mamuhay dahil ang mga bata ay nakatingin sa atin. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, iingatan mo, mamahalin mo ang kanyang mga salita. Sabagat ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Kumusta po ang ating pag-ibig sa Panginoon? Buo ba? O kalahati lang? O 1/4 lang? Dapat buo. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Ngayon po ay Father's Day. Ang topic po natin ay Living a Godly Legacy, Faith that Passes On. Ito po ay, ang misayang ito ay para sa tatay, para sa magiging tatay, at mukhang tatay. Kasi may mga mukhang tatay, no? May magiging tatay. Ating pong text ay sa Psalm 78, 1-8. Actually, ito po ay buong Psalm 78. Kinuha ko lang yung 1-8 lang na talata sapagkat ito ay mahaba kung ating pong tatalakayin lahat. Tayo po ay magsiyukot, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na aming pong mapag-aaralan sa umagang ito. Kayo po ang manguna, kayo po ang magabay. Amin po ngayon ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Living a Godly Legacy. Pag sinabing yung legacy, yung mana, siguro ang sabi diyan, ang legacy, anong ang legacy na gusto mong iwanan? Di ba? Yung mga diyan, mga ama na masyadong talagang sila, gumugugol sila ng panahon para magtrabaho, para siguro para ito naman ay nasa salita ng Panginoon. Sabi diyan, kapag ang tanong ng legacy dumating, ang karamihan ng mga tao ay iniisip ang pinansyal na legacy. Ang pag-iwan ng isang uri ng pinansyal na mana para sa kanilang pamilya, ito ay ayon sa salita ng Diyos. Ito ay mabuti at makabiblayang hangarin. Yan po sabi sa Kawikaan 13:22, sabi diyan, ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Sabi yung mga anak, ito yung mga apo. Mga apo. Sabi sa Corinto 12:14, sa Corinthians 12:14, sapagkat hindi na rapat ipag-impok ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Di ba? Maliwanag ba? Sabi dito, ang nag-iipon na para sa anak ay yung mga magulang. Hindi yung anak na mag-iipon para sa kanyang magulang. Yan po ang sabi dito ni Apostle Paul. Ito po yung kanyang sinabi. Sa ating pong talata sa umagang ito sa Salmo 78, basahin ko lang, sabi dito ni, ito po ay sinulat po ni Asaph. Sabi ni sabihin, hindi mabilis, no? Asaph. Sabi niya sa verse 1-8, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggin, ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y maiwaga, ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam na nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Meron siyang patotoo na kay Jacob itinatag, meron siyang kautusan sa Israel inaatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad, ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkan susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yung utos
ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos at ang dakilan niyang gaway hindi nila malilimot. Verse 8, sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdamin sa Diyos, ay naging magsik, isang laying di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Yan. Ito po yung binasa ko lang, marami po ito. Paano kaya tayo makapag-iiwan ng tawag na mga Diyos na mana? Di ba? Unang-una sa ating pong verse 1, nasabi niya sa verse 1, na dapat natin tanggapin ang salita ng Diyos. Ito po yung sabi ng Panginoon sa kanyang bayang Israel, na kanyang pinili, kanyang iniligtas. Sabi niya, "O bayan ko, sa aking turo ay makinig. Ikiling ninyo ang inyong mga tainga sa mga salita ng aking bibig." Pag sinabing makinig, hindi papasok dito, lalabas sa kabila. Ganun ba tayo makinig? Lalo yung mga anak, no? Yung mga inutusan, no? Inutusan ng nanay niya. Papasok dito, lalabas dyan. Hindi na alam kung ano yung inutos sa kanya. Diba? Nakalimutan. Diba? Sabi dito, ang tunay na pakinig ay ang pagsasapuso ng salita ng Diyos. Naroon yung maniwala at hayaan hubugin ito ang iyong pag-iisip at pamumuhay. Diba? Ito yung tunay na makapagbabago sa mga buhay natin, ang salita ng Panginoon. Hindi ng salita ng hindi namang tao. Amen ba? Hindi salita ng presidente, salita ng nanay mo, tatay mo, kundi ang salita ng Panginoon ang makapaghuhubog sa atin. Diba? Sabi nga sa Psalm, paano lilinisin ng isang kabataan ang kanyang sarili sa magitan ng salita ng Panginoon. Kanyang law. Sabi dito, ang ganitong uri ng pakikinig ay nagbubunga ng panampalatayang dapat ipasa. Ayan. Sabihin, hindi ka pwede magsabi sa anak mo na hindi galing sa'yo. Hindi mo natanggap. Diba? Kamukha ng salita ng Panginoon, kung ito'y tinanggap natin, napakinggan natin, at pinamumuhay natin, madali nating ipasa sa ating mga anak. Tama ba? Kasi hindi ka pwede magsabi ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Tama ba? Hindi mo pwedeng ipasa yun na wala sa'yo. Yun ang kailangan. Kung ano ang meron sa'yo, dapat yun ang iyong ipapasa. Diba? Sabi nga dyan sa Santiago 1:22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi takapagkinig lamang na dinalain ninyo ang inyong mga sarili. Siguro itong naalala ni Asaph, yung sinabi kay Moises, diba? Sa Deuteronomy chapter 6, na sabi doon, na ituro ninyo sa inyong mga anak, pag kayo ay nakaupo, pag kayo ay naglalakad, kung kayo ay, siguro tingnan natin, Deuteronomy 6:4. Yan, Deuteronomy 6:4 yan. Sabi dyan, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo, verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Sino sa atin dito merong may mga nakasabit sa mga bahay na verse? Yung verse na hindi rebulto yung mga verse na placard. Di ba? Kasi yung sabi dito. Kaya, kumusta po yung ating pagtuturo sa ating mga anak? Lalo na ngayon, ang kalaban ng ating mga anak ay yung gadget. Di ba? Kakain na lang ang hawak-hawak cellphone. Di ba? Hindi mo makausap. Pati tatay, ganun din. Pati nanay, ganun din. Ngayon, nanonood, cellphone. Di ba? Kaya, ito pong sinasabi dito ni Asaph, napapaalala niya na napakalaga po talaga ng salita ng Panginoon. Hindi lang pinakikinggan, talagang ipinamumuhay. Nakikita sa mga buhay natin. Kasi mahirap talaga na ipagawa mo sa anak mo, anak, magbasa ka ng Bible.
manalangin ka, mag-share ka, hindi mo naman ginagawa. Di ba? Hindi siya maniniwala. Kasi hindi nakikita sa buhay mo. Di ba? Ito po yung dapat natin tanggapin ang salita ng Panginoon. Pakinggan natin. Pasok dito sa ating mga puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbabago sa buong buhay natin. Kaya kung hanggang ngayon ay matagal ka ng Kristiyano, pero matapuhin ka pa rin, balat sibuyas, madali kang magalit, siguro, paano mo tinatanggap ang salita ng Panginoon sa buhay mo? Ito ba talaga ay ina-apply mo? Diba? Kung isang ano lang yan, parang walang pinag-iba sa ano yan eh. Kung gusto mong gumanda, kailangan mag-apply ka ng ng make-up, di ba? Ito pong pag-iiwan ng legacy, ito po ay pangalawa, hindi na natin tanggapin ang salita ng Panginoon, kundi pangalawa, ito ay utos ng Diyos. Ipahayag ang kanyang mga makapangyarihang gawa. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli kung hindi sasabihin sa darating na salinlai ang maluluwalhating gawa ng Panginoon at kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangang gawa ng kanyang ginawa. Kaya ito po ay maalala nyo yung nang nilabas ni Moises, yung Israel sa Egypt. Alam nyo? Di ba? Imbis na madali sila makapunta dun sa promised land, tumagal. 40. Di ba? Tumagal yung kanilang kanilang pagdating. Sapagkat, iba yung kanilang karakter. Mareklamo, pasaway, siguro matigas sa ulo, at hindi sila makontento sa binibigay ng Panginoon. Diba? Ano mabigay sa kanila ng Panginoon habang sila naglalakbay? Binigyan sila ng mana. Yun ay tinapay, tinapay yung galing sa langit. At binigyan rin sila ng ibon, yung quail, pugo. Tapos meron silang pag tanghali, meron silang cloud, di ba? Pillar of cloud. Paggabi naman meron silang ilaw. Meron silang ilaw na bibigay sa kanila. Ganun yung mga ginagawa ng Panginoon sa kanila, pero hindi pa rin sila makontento. Parang ganoon din tayo mga kapatid. Meron ka na nga, di ba? Meron na nga binigay sa iyo ang Panginoon, hindi ka makontento. Gusto mo pang magkaroon ng magkaroon. Di ba? Gusto mo pang Kaya sabi dito, usos ng Panginoon na kanilang ipahayag ang kanyang mga makapangyarihang gawa. Sapagat ang Panginoon ay gumagawa siya. Ano pa? Sabihin ang kanyang mga utos. Diba? Mga utos. Upang malaman ang mga iyon na susunod na salinlain ng mga batang di pa'y pinapanganak na magsisibangon at sabihin ng mga iyon sa kanilang mga anak. Diba? Ang law ng Panginoon, kung ating babasahin sa Bible, dito po ay napakarami nun. Maraming law. Diba? Ilan ba ang law dito? Marami dito. Siguro ang sabi ng isang sa Wilmington, siguro nasa 700. Diba? Nagkaroon ng 10 utos. Diba? Yung 10 utos, ginawa na lang 2. Ano yung una? Mali mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong kalakasan. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Madali ba yon? 2 na lang, di ba? Madali o mahirap pa rin gawin? Mahirap pa rin, Kasi ang gusto mo, ang sarili mo muna ibigin mo bago ang Diyos. Di ba? Paano tayo ibig sa Panginoon? Sabi doon, kinakailangan buong puso. Kumusta po ang ating pag-ibig sa Panginoon? Buo ba? O kalahati lang? O 1/4 lang? Dapat buo. Buong kaluluwa. Diba? Ang buong pag-iisip ng ating kaisipan. Alam ba naman ng ating mga isip sa salita ba ng Panginoon? Kaya malaga po yung meditation. Kaya meron tayong quiet time para yung salita niya ating mapagbubulay-bulayan. Hindi lang yan, ang buong lakas. Yan, kumusta? Kaya habang tayo may lakas pa mga kapatid sa Panginoon, gamitin natin para sa Panginoon.
Sapagkat darating ang panahon na ikaw ay tatanda. Manghihina na ang tuhod mo, malalabo na ang mata mo, gusto mo magbasa ng Bible, hindi mo na mabasa dahil malabo na ang mata mo. Kaya habang malinaw pa ang mata mo, magbasa ka na, kapatid, parang awa mo na. Para sa iyong sarili yan. Di ba? Habang nakakalakad ka pa, gamitin mo para sa Panginoon. Dahil pag hindi ka na makalakad, gusto mong pumunta sa simbahan, hindi ka na makapunta dahil mahina na ang tuhod mo. Ha? Kaya ito po yung maiiwan natin na legacy sa ating mga anak ay yung salita ng Panginoon na ating kwento kung paano gumawa ang Panginoon sa mga buhay natin. Sabihin natin ang mga utos ng Panginoon. Diba sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, sabi niya, ang aking pamatok, ang aking ay hindi mabigat, kundi magaang. Diba? My yoke is easy. Diba sabi ng Panginoon? At pangatlo, kung bakit natin kinakailangan na mag-iwan ng legacy sa ating mga susunod na henerasyon. Diba dito ang layunin ng Diyos. Sabi diyan, upang ilagak nila ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Diba? Ano ba unang ginawa ng Diyos nang sila ay lumabas dun sa Egypt? Diba hinahabol sila? Ano unang ginawa ng Panginoon? Hinati yung dagat at ginawang Highway 54. Ginawang kalsada. Ba't tumatawa kayo? Sa ngayon yun, Highway 54. Di ba? Ginawang kalsada, nakatawid sila. Habang hinahabol sila ng mga nila Peru. Di ba? Hinahabol sila ni Ramesses. Hinahabol sila. Pero makita natin doon, di ba? Ginawang tungkod ni Moises, tapos na yung kalsada. Hinati yung dagat at nakadaan sila. Ganon ang isa sa mga ginawa ng Panginoon. Pero bakit sa ganon ginawa ng Panginoon, hindi pa rin sila hindi pa rin sila natuwa. Di ba? Sabi nga nila kay Moises, kami ba ay dinala mo rito para mamatay? Doon ang ganda ng buhay namin, kumakain kami 3 araw. Pero dito gutom sila. Di ba? Pero wala silang sa Panginoon. Wala silang makontento sa buhay nila. Sabi diyan, tuparin ang kanyang mga utos. Kundi ingatan ang kanyang mga utos. Pag sinabi kasi ingatan, keep or isa pa yung sundin. Diba? Ano sabi ni David sa kanyang salita? Sa kanyang salita, sabi niya sa Psalm 119 verse 11, Thy word I have hid in my heart that I may not sin against thee. Ang iyong salita ay iniingatan ko sa aking mga puso upang hindi ako magkasala. Ganun po ang ni David. Na talagang, sabi nga sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commandment. Kaya kung mahal mo talaga ang Panginoon, iingatan mo, mamahalin mo ang kanyang mga salita. Sabagat ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ang salita niya, totoo, at talagang mapapanaligan ng kanyang salita. Hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya napakalaga po na nasundin natin na mapapasa natin ang legasiya sa ating mga anak sapagkat ito ay layunin ng Diyos. Diba sabi nga kanina, diba sa Kawikaan 13:12, sabi doon, ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa kanyang mga anak ng mga anak. Kaya kung sinasabi natin na tayo mabuti, bagamat hindi naman tayo makaipon o maging kamukha ni Henry C. o sino mang bilyonaryo dyan, pwede tayong makapagbigay ng mana sa magitan ng ating mga buhay. Napakagandang mana yan. Na hindi mabibili, kundi ito ay galing sa Panginoon. Ano ba ang kanyang babala sa atin? May babala ang Panginoon. Sabi dyan, upang hindi na magaya ng mga bata ang pagkakamali na nagawa ng kanilang mga ninuno. Ang sabi sa verse 8, upang wag silang maging gaya ng kanilang mga ninuno. Isang matigas ang ulo, salinglahing mapanghimagsik,
isang laing ang puso ay di ginawang matuwid o hindi tapat. Ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Ano ba ang mga ugali nila? Natin ano ba ang mga ugali ng ng mga nilabas ni Moises papunta sana sa promised land, na ito sila po ay hindi nakarating. Hindi sila nakarating kasi ang nakapasok doon ay si Caleb lang, si Joshua at yung mga bagong henerasyon. Yan. Unang po, ano po ang kanilang ugali? Matigas ang kanilang ulo at mapangimagsik at hindi tapat. Yan. Ganyan ba tayo? Sa kabila na ang Diyos ay matapat sa kanila, ipuprovide ang Diyos sa kanila, pero matigas pa rin ang kanilang ulo. Diba? Kaya dahil doon si Moises, hindi tuloy nakapunta sa promised land. Diba? Sabi, yung bato, kausapin lang para yung tubig lumabas. Dahil siguro hindi na si Moises, palo niya tuloy yung bato. Kaya siya ay nagkasala sa Panginoon. Ano pa ang kanilang ugali? Nakalimutan nila ang ginawa ng Diyos. Diba? Sabi sa 11, nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos ng kanilang hinangaan. Diba? Humanga sila sa ginawa ng Panginoon. Ang lahat ng gawang ito nung unay nasaksiyan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Ano pa? Hindi lang sila matigas ang ulo, makakalimutin, sila pa ay complainer. Mareklamo. Sabi sa verse 19, kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo. O, diba? Parang talagang sila, doubtful. Mabubusog ba tayo sa ilang? Hindi nila alam na kasama nila ang Diyos na magpuprovide sa kanila ng kanilang pagkain. Diba? Pagkain. Puprovide sa kanila. Ano pa? Sila ay mga sinungaling, hindi totoo ang kanilang pagsisisi. Para bang, sisisi sila, pero gagawin uli. Kumusta po tayo? Ganun ba tayo? Nagsisi ka na, sabi ko, hindi ko na ulitin. Hindi na kita i-chismis. Hindi na kita pero ginagawa pa rin natin. Ang sabi sa verse 36 and 37, sabi diyan, kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat siya ay pakunwari, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. Diba? Hindi sila tapat sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Diba? Naalala niyo yung nang bumaba si Moises mula dun sa Mount Sinai. Diba? Pagpagawa niya doon, yung mga tao nagsasamba sa gintong singsing, gintong kalp. Diba? Kalp, baka. Ginawa nilang yun. Kaya galit na galit si Moises dahil sa paggalit niya, iniyagis niya yung tablet. Hindi ito tablet ng yung kautusan. Yung pagsulatan ng utos ng Panginoon, hinagis niya. Kaya gumawa uli ang Panginoon ng kopya. Gumawa ang Panginoon. At ano ba? Sila ay mga walang utang na loob. Diba? Walang utang na loob sila. Hindi sila mapagpasalamat. Ang sabi sa 42, ang kapangyarihan niya ay ayaw nilang ginitain. Gayong sila iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na inangaan ay nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Yung mga ilog doy naging dugong, umaagos. Ito na yung mga plague. Naalala nyo? Yung dagat, naging kulay pula, nagkaroon ng mga langaw, nagkaroon ng mga iba't ibang uri ng sakit, at digit na masakit, yung mga panganay ng mga taga-Ehipto namatay. Namatay yung mga panganay nila. Kaya galit na galit si Ramesses. Galit na galit kay Moises. Kaya gusto niyang patayin. Ano pa po? Itinala ng Diyos ang mga mapait at kayayang katotohanan ito sa kanyang salita upang ating mapag-aralan ang ganoong mga
pagkakamali. Para hindi natin magawa yung pagiging matigas ang ulo, mapangimagsik, tapos makakalimutin sa ginawa ng Diyos, sa lahat yung mareklamo, at hindi totoong pagsisisi, at yung hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Kaya ano man ang ating tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Kaya ano ang iiwan natin na pamana sa ating mga anak? Una, maging halimbawa ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Diba? Ano mga utos ng Panginoon? Ha? Alam nyo na yon, yung mga utos ng Panginoon. Diba? Sabi ko kanina, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng pag-iisip, ng lakas, at ng buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. At mahalin mo rin yung kaaway mo. Diba? Kasama yun doon. Mahalin mo rin ang kaaway mo. Pakainin mo pa nga eh. Pakainin mo pa. Huwag lason ha. Pakainin mo. Bigyan mo ng tubig. Ano pa? Maging halimbawa ng panampalataya sa Diyos. Yan. Talagang yung ating faith sa Panginoon, kailangan matatag tayo. Kaso ang naging problema, konting pagsubok lang, parang susuko ka na. May Diyos ba? Ba't ganito nangyayari sa akin? Diba? Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Pangatlo, maging halimbawa ng pamumuhay na nakakalugod sa Diyos. Yan. Yung talaga yung buhay natin ay pleasing. Di ba sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whatever you eat or you drink, do it for the glory of God. Ano man ang iyong kinakain o iniinom, gawin nyo sa ikaluluwalhati o ikasasaya ng Panginoon. Diba? Ito yung ating mga last na ano po natin. Pinapakinggan mo ba ang salita ng Diyos at inakwento sa iyong mga anak? Ano ang kinakwento mo sa anak mo? Hindi artista. Hindi. Kundi, paano is may sasagawa ng mga pamilya ang panawagan ng awit 78 verse 5 na ituro ang mga kautusan ng Panginoon. Ito po ay ginawa ko lang na legacy. Ang mga Diyos na pamana ay hindi nasusukat sa mga bagay na ibinigay o ibibigay, kundi kung paano ka namuhay ng may pagsunod, panampalataya at nakakalugod sa Diyos sa iyong pamilya. Kaya mahalaga yung modeling na sinasabi. Kasi sabi nga nila, kung ano nakikita ng bata sa matanda, yun ang ginagaya. Tama ba? Ginagaya yun. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid kung paano tayo mamuhay. Dahil ang mga bata ay nakatingin sa atin. Nakatingin sila. Kaya ito yung last na nakuha ko lang sa a father's greatest gift is not what he leaves behind. It is the love, the faith, and the example he lives within us. Ang pag-ibig, ang panampalataya, at ang halimbawa. Yan ang ating maibibigay, maiiwan natin sa ating mga anak. Diba? Hindi yung kasi pagkayamanan, pwede naman mag-iwan ng kayamanan kung meron ka. Diba? Kung meron ka talaga. Pero kung wala, ito ang best na maiiwan mo sa anak mo. Pag-ibig, panampalataya, at pamumuhay ng halimbawa sa Panginoon. Kasi yun ang nakikita kung ano yung pinamumuhay mo, nakatingin yung anak natin. Kaya ito po yung nawa tayo po ay napaalalahanan ng salita ng Panginoon na meron tayong legacy na iiwan sa ating mga anak na talagang salita ng Panginoon makita sa atin at ikwento natin ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At tayo ay magpatuloy tayo na sumunod at luwalhatiin ang Panginoon sa mga buhay natin. Kasi sabi niya, ilang ang legacy na maiiwan natin, wala nang iba. Diba? Wala nang iba tayong maiiwan. Kundi ang pag-ibig, panampalataya, at yung buhay na nakakalugod sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe, sa iyong paalala, sa umagang ito. Tinanong ako Diyos na hindi po namin ito kayang gawin kung wala pa inyong biyaya. Salamat po sa iyong biyaya at maging sa buhay ng Espiritu na siyang tumutulong sa amin, gumagabay sa amin para aming maisagawa ang iyong salita. Tulungan mo kami na talagang aming tanggapin ang iyong salita, aming i-apply at aming ituro sa aming mga anak at ikwento ang mga
ginagawa mo sa buhay namin. At higit sa lahat, makita po ang aming pagiging halimbawa ng pagsunod, ng panampalataya, at pamumuhay na nakagulugod. Salamat po itong aming dalangin, maging sa mga nakikinig sa online. Salamat rin sa kanilang pakikinig sa iyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen.